Ayan, at kumusta na po kaya itong aking mga subscriber? Ayan, at nagdasal na po ba kayo? Humingi na po ba kayo ng saklolo or tulong sa ating Panginoon? Ay huwag po kayong mahiya na lumapit sa Kanya. Ano? Hindi nyo po kailangan ang pumunta ng simbahan para doon kayo magdasal. Diyan po sa sulok ng inyong bahay, sa loob ng kwarto ng inyong bahay, basta tahimik, pwede po kayong magdasal dyan. Pwede po kayong humingi ng gusto ninyong hingin sa ating Panginoon. Lalo na po kung nandiyan kayo sa simbahan, lalo lang pong kasalanan ang inyong aabutin, lalong hindi po kayo magagrant ng ating Panginoon kung ano man po yung inyong kahilingan. Dahil kung ang pare na magmimisa sa inyo, yung pare na adik ng 15 taon nag-adik, tapos siya na magbimisa sa inyo, kasalanan niyo po yan. Kaya mas magandang sa sulok na lang kayo ng inyong bahay, magdasal at lumapit sa ating Panginoon. Ano po? At sino ba itong ito? Itong pare na ito, lagi ko nakakalimutan ng hayop na yan, na pare na yan, Villanueva ba yan? Lagi ko po nakakalimutan. Baka po sabihin kasi ninyo, na nag-iimbento ako rito na sinasabi kong adik yung pare na yan, Ito po, papanood ko lang po sa inyo, no? Ayan. 10 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po. Oo. Bago pa mag-shabu. Oo. Pare ka na noon? 10 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po. Oo. Bago pa mag-shabu. Yan, Shabu. Aminado. Tapos magsisimba-simba pa kayo dyan. Lalong hindi magagrant yung inyong kahilingan sa ating Panginoon kung magsisimba-simba pa kayo dito sa mga lalo na kung ang magmimisa sa inyo itong adik na pare na ito. Mayroon pa pong pare na manyak ng rape. Isa pa ito pa. Pare na nakasuot pare pa kanina yung Father Flaviano Villanueva ng SVD. Anong nangyari sa iyo, Padre? What? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Sa gawa-gawa, kaso at issue laban kay BP Inday, nagkagalit-galitan ka? Ulitin. Yung pare na nakasuot pare pa kanina, yung Father Flaviano Villanueva ng SVD. Anong nangyari sa iyo, Padre? What? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit? Sa gawa-gawa, kaso at issue laban kay BP Inday, nagkagalit-galitan ka? Ayan, yan ang katotohanan dyan. Magtataka talaga kayo Trilyon, bilyon ang pinag-uusapan dyan na nakawan sa gobyerno. Hindi pinupokus itong mga buwisit ng mga pare na ito. At yung 125 lang doon sila nakapokus. Sinasabi ko nga po kung totoo si BP Sara lang po ang pinakamaliit ang confidential fund versus dito kina Remulla ay Boying Remulla na Bakulaw, kalahating bilyon ang confidential fund niyan. Kay John Vic Remulla na isang ugag, kalahating bilyon din po ang confidential fund yan. O ngayon, ikaw padre na adik, palibasa adik ka itong hayop na ito na pare. Pero ito huwag na po tayo magalit dyan sa hayop na yan, kahit na minumura ko itong animal na pare na ito. Huwag na po kayo magalit. Hayaan nyo na lang pong ako ang magalit. Ang gawin nyo lang po, ay i-ready nyo na po yung kandila para dyan sa kanya. Dahil anumang oras po ngayon ay matitigok na yan. Alam nyo kung bakit? Kaya pala ganun na lang makapagsip-sip ito na pag-alaman po natin na ito pala ay may matinding sakit. Dalawa po ito, isang senador at saka itong pare na ito. Mayroon pong pareho na sakit na ano ngayon? Cancer of the blood Leukemia. Yan. Kaya pala ganun na lang mag-sip-sip dito kay Bangag ito dahil para mabigyan siya ng pang-sustento itong hayop na pare na ito.
Kaya anumang oras yan, mamamatay na po yan. Anumang oras mula ngayon, mamamatay na po yan, pare, na ulol na yan. Sana salubungin ka ni Satanas na hayop ka dahil hindi mag-aaksaya ng oras sa iyo ang ating Panginoon para salubungin ka. Manapa, si Satanas ang sasalubong sa iyo ng hayop kang demonyo kang pare ka. Buisit kang animal ka. Hindi na pala kailangan ng kamao ko dyan dahil anumang oras mamamatay na. Mayroon pong isang senadora. Bukas po, i-discuss ko ito. Anumang oras din po mamamatay na yan. Dahil wala na po, hindi na po nagpapangsyon yung ewan ko kung anong parte ng ating katawan na nagpo-produce po ng red blood. Hindi na po makapag-produce. Kaya nga pala, kaya ganun na lang po, kaputla ang bilat nito dahil wala na po, hindi na nagpo-produce ng red blood yung katawan niya. Nangamatay na rin po. Marami pong mamamatay. Sunod-sunod na po itong magkakandamatay nito dahil may mga cancer na po itong mga ito. Kagaya na itong Trililing na ito, mamamatay na rin po yan si Trililing. Si Delilah. Yan ang sinasabi ko. Ang pagkakaalam ko, di ba kahapon yung ating tinapik dito, yung naghihingalo na si Kimbo. Ay ewan lang natin ngayon, ay parang sa tingin ko, baka wala na rin siya ngayon. Baka natuluyan ng malagot ang hininga nitong hayop nito. Pero hindi ko naman kinukuan. Hindi ko naman pinagdarasal yun. Pero sana magkamatay na lang kayo mga putang ina ninyo na mga magnanakaw kayo. Pero hindi ko po ipinagdadasal na magkandamatay kayo Pero sana sa lalong madaling panahon, malagutan na kayo ng hininga ng mga buwaka ng ininyo dahil mga magnanakaw kayo, mga buwaka ng inanyo. Sorry po, kahit na linggo ngayon, hindi po talaga ako makamove on Dahil dito sa mga pinaggagawa nitong yung dilis na yon. Na pinalamon din po ni President Duterte yan, hayop na yan. Pinalaman po ni President Duterte yan. Pero nandan ngayon, kasama sa pagsasampa, kaya kasama po yan si Delilah, kasama po si Trililing, na may cancer na rin po ang atay. Yan. Lahat po ito magkaka-cancer lahat to. Yung mga susunod pa, yung may mga cancer na, itong abangan natin dahil mamamatay na po yung mga yan. Kagaya po itong pare na ito, ay may cancer of the blood yan, leukemia, ang sakit po pala niyan. Kaya ganun na lang po pala ang pagsisip-sip nito kay Bangag. At balita natin ay isang buwan na raw po yan na pabalik-balik yan sa hospital. At ang nagsusupply yan ay pera ng gobyerno. Kaya pala ganun. Kaya yan nga sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez Yung trilyon na kinulimbat ni Bangag, hindi yon. At ang pinaggagalit-galitan itong 125 na confidential fund ni Sara Duterte. Totoo nga naman. Ay kadami-daming mga nagnakaw ng mga congressman na hanggang ngayon wala pa nakukulong. Yang si Atay din na yan. Nagmalaki pa yung nanay niya. Tingnan nyo, nagpapasarap sila sa pera ng bayan. Itong mga hayop na mga magnanakaw na ito, kagaya yung anak ni Rapi. Anak ni Rapi Tulfo, pumunta sa Amerika, tumungga ng galon-galon na alak, binayaran niya 6.5 million. Isang gabi lang po sa beer house sa Amerika. Samantalang napakarami natin mga kababayan, ang talaga na mga hindi na magkaintindihan kung saan susuling itong mga ito dahil sa kalam ng sikmura na nararamdaman nila, dinaranas nila dahil sobrang kagutuman. Tingnan mo. Yung mga bilyon-bilyon na yan. Bakit hindi yan ang mga pagsasampahan nyo ng kaso? Bilyon ang pinag-usapan natin dito, trilyon. Tapos itong 125 lang. Ano bang gusto ninyo?
Paano kung pero ang sinasabi ng COA, walang ginawa si BP Sara. Kasi doon ako nagbabase sa report ng COA. Doon ako nagbabase. Ibig sabihin malinis si BP Sara. Kasi ang sa akin dito, kung talagang nangulimbat siya, hindi kasuhan. Pero ang sinasabi nga ng COA, walang ginawa or walang ang tawag dito, walang pagmamalabis sa paggastos ng pera nitong si BP Sara. Ngayon, ano pa bang gagawin niyo rito? Talagang wala lang talaga kayong sinisilip nyo lang talaga si BP Sara. Hindi nyo, gaya kay Bangag na lang na yan eh. Trillion ang in-insert niyang hayop niyan. Tapos si BP Sara lang pinag-iinitan nyo. Yung 125 million na yan, para matigil kayo, lalo na itong pare na addict na ito, anong gusto ninyo? Sabihin nyo nga, makipag-usap nga kayo sa korte. Yung, itong mga abogado ni BP Sara, sasagutin ko na, ibabalik ko yung 125 na yan, 125 million na yan. Sige. Kung yun lang ang pinagpipilitan ng lalagi. Kung wala man po akong cash na hawak na 125 million dito sa akin, madali lang po ito. Kamuting dilaw lang po ang katapat niyan. Ilang piraso lang po ng kamuting dilaw yan? 1.5 million lang? 25 billion ba? 25 million lang. Di ba? Hindi, 100 yata, 125 billion. 125 billion. Yung confidential fund ni BP Sara. Yan, para matapos na yan. Ako na magbibigay, ako na magsasauli yan, pera na yan, 125 billion na yan. Madaling computin naman dahil ang babangga lang naman natin dito mga kamuting dilaw. Kasi, sinasabi ko, allergy po akong humawak ng pera. Kaya, hindi ako nagdideposito ng pera dito sa Pilipinas, sa bangko rito sa Pilipinas. Kaya walang masisilip itong mga animal, mga magnanakaw nito sa akin. Ako bali na para magdeposito dito ay samantalang ninakaw na nga ni Bangag yung pera ng Philippine Deposit Insurance Company. Ninakaw na rin po. PDIC. Bakit pa ako magdedeposito rito ng pera na wala akong kakasiguraduhan? Kaya sabi ko nga, since na ang business partner ko, Korea, so, natural, doon ako magdedeposito sa Korea or either sa Singapore, Hong Kong. Pero, dito sa Pilipinas, no way. Pero, kung gusto niyo naman, madali lang yan. Kung madalian, yung 125 million na yan ni BP Sara, sige, kamuting dilaw ang pangbabayad ko. Mas mahalaga pa nga yung kamuting dilaw ko na yan kaysa sa pira. Sige daw. Yan lang pala ang pinagpuputok ng butsin itong hayop na itong po ito si Delilah, mamamatay na rin po ito, si Treleleng, mamamatay na rin po yan. Dahil, kaya pala ganun na lang sila nagpupursige, dahil para may pangpagamot sila, at sinusuplayan po ni Bangag yan ng mga kailangan nila pangpagamot. Kagaya dito kay Treleleng, kaya mamamatay na po ito. Maraming mamamatay dahil may maraming mga cancer dito sa mga hayop na ito. Ito na lang pare na ito. Sinira mo yung pagiging pare mo ng hayop ka. Kamura-mura kang pare ka. Sobra. Kamura-mura ka. Unang-una na hayop kang buisit kang pare ka. Ang iniintindi mo sana yung mga membro ninyo dyan sa Katoliko na bigyan sila ng guide
Ang problema na sumasaw-saw ka sa politiko o politika. Bakit hindi ka nalang kumandidato na putang inakampare ka? Na dapat mamatay ka. Sabi ko nga po, hayaan nyo lang po ako magalit dito. Kayo po, huwag na kayong magalit. Ako na lang po ang magalit dito. Kasi, huwag na po kayong magalit dahil anumang oras mamamatay na po ito. Dahil sa kanyang sakit na leukemia. At yan pala, ay every other day, nagpapasalin ng dugo. Nagpapasalin ng dugo yung hayop na pare na yan. So, ibig sabihin, kasi nga po, hindi na nakakapag-produce yung, hindi ko lang po alam kung anong tawag doon sa system natin, so part ng katawan natin na nagpo-produce ng red blood. So, hindi na po makapag-produce. Siguro, dahil nga sa pagsinghot nito na pagsinghot, may 15 years ba naman nag-addict ang hayop na yan? Sa 15 years na nagsinghot, nasira na yung organ niya na yon na nagpo-produce ng red blood, ayun, leukemia ang inabot niya ngayon. Merisi sa iyong hayop kang pare ka. Mamatay ka na sana ng mas maaga. Buisit ka. Nakakawalang gana ka. Sa totoo lang, nakakagalit ka. Tuwing linggo, pinanata ako na huwag na akong magmura rito eh. Sa totoo lang. Pero hindi ako makamove on sa ginawa mo itong putang ng pare na ito. Hindi ako makamove on. Kaya, sorry. Doon sa makakapakinig dito at doon sa nag-comment din dyan na ang ayaw daw nila sa akin yung nagmumura ako. Ay pues, kung ayaw nyo doon sa nagmumura, doon kayo sa hindi nagmumura, unang-una, hindi nga nagmumura, ang nakikita nyo naman ang lapad ng ilong. Hindi nga nagmumura, ang nakikita nyo naman gatroso ang ilong. Ang nakikita nyo naman yung sobrang kapangit na vlogger na pinapanood nyo, yan yung mga bayaran ni Bangag, palibasa mga Bangag yan. Doon ka nalang manood, wag ka rito sa akin dahil talagang nagmumura talaga ako kapag kawatan ang mga putang inang to. Kayo, mga kongresista, alam niyo kung bakit nanggigigil ako? Ilang beses na ako nagkuhan. Ilang beses na akong hamon ng hamon dito ng patayan sa lahat ng mga magnanakaw. Bakit hanggang ngayon? Bakit ayaw niyong patusin yung hamon ko? May pamusta naman ako. May pamusta ako. Sabi ko nga sa inyo, iparada ninyo lahat ng mga ninakaw ninyo. Dudublihin ko. Gaano mang kalaki yan, dudublihin ko. Magpustahan lang tayo, lumaban lang kayo ng patayan sa akin. Kasi ang tagal ko nang nanggigigil na ako rito, gusto ko na maka 1-0 man lang o di kaya 2-0. Kasi naka 1-0 na pala ako. Gusto kong mag 2-0, mag 3-0 na. Kaya, sa totoo lang, kayong mga buisit kayo ng mga kawatan. Kaya dito sa amin, dito mismo sa amin, sinisigurado nila na hindi ko malaman yung mga pinagnanakaw nila. Sa totoo lang, lahat naman yan talaga magnanakaw. Kaya lang, dapat yon ay kung magnakaw man sila, yung hinay-hinay naman, hindi kagaya nito ngayon. Sagad-sagaran ng pagnanakaw nitong Marcos na ito. Walang hindi pwedeng nagnakaw dyan. Walang hindi nagnakaw na politiko lahat yan. Kaya dito, maingat sila rito sa amin. Dahil dito, nagsawa na lang yung kapulisan sa akin ng kakukulong. Nagsawa na. Ay, mayroon dito mayor sa akin, pinalihis ko yung panga eh. Dahil sa pangungurakot din eh. Isang buntal ko lang, lumihis yung panga eh. Anong ginawa ng pulis? Dinakip ako, siyempre. Kinulong. Pinasok nila ako sa kulungan. Ikinandado nila ako. Tapos, nung bumalik sila sa kulungan, wala na pala ako doon sa loob ng kulungan. Hinuli na naman ako. Sige, ikulong ninyo ako. Walang problema yan. Sabi kong ganyan.
Pagpunta nila doon, kinabukasan, wala na, pusa yung nandoon, nakita nilang pusa, yung nakakulong. Pero ako wala na doon. Kaya pagod itong mga pulis na ito, nang kakukulong sa akin. Alam mo yun, lagi ko sinasabi doon sa mga pulis dito, hindi ako mananapak kung wala sa katwiran. Dangan nga lang at hindi na natin dadalhin sa korte ito na para idemanda ko pa sila. Antimano, sinasapak ko na lang para sa ganun maramdaman nila. Sige daw. Sisiguraduhin ko pag ikinulong ninyo ako na mali yung pagkakapanapak ko doon sa tao, pag ikinulong ninyo, sigurado ako nandyan ako sa loob ng kulungan. Sabi ko doon sa mga kapulisan dito. Pero kung may katwiran yung pananapak ko, ibig sabihin, hindi niyo ako maasahan na makikita niya sa kulungan. Kaya pagod itong mga pulis dito nang kakukulong sa akin. Anong sabi nila? Yung huli na barangay captain dito na sinapak ko rin. Talagang kala mo may gripo na yung tainga niya na pagkasapak ko, ganyan tumulo na yung dugo sa tainga niya. Wala nang ampat yun hanggang sa namatay. Anong sabi nila? Dito. Ganun din. Kung ikulong natin yan, ganun din naman, useless. Huwag na natin ikulong. At pakiusapan na lang natin na huwag na lang siya manapak. Yun ang sinasabi rito ng mga pulis. Kaya, ikaw, na pare ka, sa bagay, hindi ko na kailangan sapakin pala ito. Dahil mamamatay na nga, di ba? Itong si Trililing, mukhang baka matagalan pa yan kasi unti-unti pa lang na nilalamon ng kanser yung kanyang atay, baka matagalan. Kaya pag nakita ko ito, sasapakin ko rin ito. Yung kagaya nung yung mayor nagngiwi na yung panga niya na, lumiis na yung panga niya. Marami na akong sinapak dito ng mga politiko, mga magnanakaw. Pero marami na rin akong experience na inuhuli ng pulis at kinukulong. Pero, sabi ko nga sa inyo, pagka tinignan nila ako sa loob, wala na pala ako doon. Kaya ito, gusto ko rito na yan. Diyan pag nakapunta ako sa Manila, kaya nga madalas ako dyan sa Manila Dahil baka sakali ka ako na makachimpo ako ng politiko dyan ng Kawatan at sapakin ko rin. Para gusto kong ipakita sa inyo na, siyempre, lalo na ito si Torre, ay aktibo yan. Hahanapin ako. Di nandiyan lang naman ako. Di magpapakulong ako. Kaya nga sinasabi ko. Kaya sinasabi ko diyan yung quadcom pa na yun dati. Kaya ang hamon ko nga rito kina Barbero dati, diyan kina Abante na yan. Ipatawag niya ako. At ang gagawin ko ron, mang-aasar lang sana ako para i-contempt nila ako Yun ang purpose ko. Kaya nga di ba? Kung ano-anong sinasabi ko dati para lang parang ipatawag sana ako diyan sa quadcom na yan. Di ba? Kaya gumagawa ako ng gimmick noon. Para lang gusto ko talaga ipatawag ako diyan. Tapos pagdating sana doon, ang gagawin ko, harap-harapan, sasabihin ko rito kay Barbers, ikaw Barbers, supot ka. Siyempre maaasar yan sila. Di ba si Paduano ang taga-contempt diyan? Ito naman si Paduano, sabihin ko sana, ikaw Paduano, babasagin ko ang bungo mo. Siyempre magagalit sila. Contempt nila agad ako. Dahil gusto ko talaga patawag ako dyan dati. Para pag na-contempt ako, ikukulong nila ako.
Mamalay-malaya nila, pagpunta nila doon sa kulungan, nandito na pala, nakabalik na pala ako doon sa Mindoro. Yun sana ang gustong ipakita ko rito dahil at gusto ko rin sanang makahuli dito ng mga magnanakaw na mga politikong ito. Dahil yung sinasabi ko sa inyo na kakatayin ko. Tatadtarin ko ng pinong-pino yung mga magnanakaw na yan para sana maipakita sa buong mundo. Yun ang kwan ko sana. Kaya lang walang gustong kwan. Walang gustong pumatos sa mga hamon ko. Ba't ganon? Subukan nyo naman. Subukan nyo naman patusin yung hamon ko. Bakit ba? Ano bang mawawala sa inyo? Ang mawawala lang sa inyo, yung buhay ninyo at saka yung pirang ninakaw ninyo sa gobyerno. Yan naman pagka yung mga ipupusta ninyo, kahit naman matalo kayo, baliwala yan kasi nga ninakaw lang naman ninyo yan. At ibabalik ko lang din yan din sa mga kababayan ko. Yan ang purpose ko. Sige, kunin nyo na. Tanggapin nyo na itong hamon ko. Naghamon ako ng patayan dito ngayon. Para makita nyo. Huwag nyo nang antayin na masapak ko kayo. Dahil pag nasapak ko kayo, sigurado ako, magiging ngiwi lang kayo. O kagaya sabi ko, barangay chairman. Nasapak ko dito sa tainga na dunga po yung kamao ko. Parang gripo yung tainga niya. Walang ampat ng pagtulo ng dugo. Ay dito pa naman sa amin dito. Mga lotek. Mga lotek yung mga hospital dito. Pag dinala ka rito, kahit mabubuhay ka, mamamatay ka. Kasi nga, mga lotek din, yung mga namamahala dito. Kaya itong mga mayor dito, gobernador, dati yan, itong mga pag ako nagsalita diyan, kasi kilala nila ako eh. Huwag lang talaga nila akong asarin. Pag sinapak ko sila, talaga ikamatay nila. Kagaya ng kapitan na yun. Sinugod sa ospital. Wala na. Natuluyan na. Ay samantalang kung ako lang sana, gagamutin ko rin sana yon. Kaya lang naisip ko, pwede ko naman kasi yun, kagaya nun na disgrasya ko. Bumulwak yung dugo sa tainga niya. Mayroon din akong alam sana na pang-ampat ng dugo. Kaya lang, pinayaan ko na. Hinayaan ko na kasi yung dugo naman na umagos na yon ay kinulimbat din niya sa mga dapat na mapunta dito sa mga kababayan ko rito. Ay nilamon niya lahat. Ay di, tama lang na mamatay siya. Nagkaroon ba ako ng kaso rito? Blatter lang. Kasi sabi ko nga, sawang-sawa na yung mga pulis sa akin dito nang kakukulong. Nawala rin naman nangyayari. Ikukulong nila ako ngayon. May kapag sabi sa kanila doon sa bayan, oy, nandoon na niya si Birana. Nagmimirinda. Puntahan nila yung kulungan. Oo nga, wala na ako doon. Nandoon ako. Nagmimirinda kasama ko yung mga tao roon ng mga katutubo na pinapakain ko. Kaya hindi na nila ako kinukulong dito. Pero alam nila, pagka nanapak ako, alam nila na worth it na sapakin sila. Ganun lang. Kaya gusto ko sana dyan sa Quadcom sana. Dati. Para lang sa maipakita ko sana, dito kay Barbers, doon sa, lalo na yung matandang Pimentel, kay Abante, kay Akop, baka pag hindi ako nakapagpigil dyan, yung hearing sa Quadcom na yun, baka dyan, pagsasapakin ko yung mga animal na yun eh.
Kaya gumagawa ako dati ng kung ano-ano para mapansin ako, para ipatawag ako sa Quadcom dati. Wala, talagang ayaw nila eh. Ayaw nila eh. Kaya tuloy, yung congressman na nakakakilala sa akin, kaya tinawagan ko yun eh. Ano ka ba? Baka naman nagkwento-kwento ka tungkol sa akin. Wala daw. Hindi raw siya nagsasabi. Bakit ka ako walang tumatanggap na doon sa mga hamon ko? Baka naman nagkwento-kwento ka ako. Hindi. Wala akong kinikwento, sabi niya. Maniwala ka, Mr. Birana, wala akong kinikwento tungkol sa iyo. Kasi sabi ko, walang pumapato sa mga hamon ko. Tagal ko na naghahamon dito ng patayan. Sabi ko ganyan eh. Ay baka siguro, nararamdaman nila. Yun lang sagot. Kasi duda ko talaga, baka pati dyan sa Quadcom dahil nabulungan ng congressman na kakilala ko na yun eh. Kasi gusto ko talaga makita na eh. Kahit sino, kahit sa... anyway. Sige nga, linggo nga pala ngayon. Anyway. Mga subscriber ko, konting panahon na lang po ang ating pag-aantay. Huwag po kayong mag-alala. Ano man po yung naging kahirapan ninyo ngayon sa kasalukuyan, darating po ang araw at hindi na po magtatagal yan. Papalitan ko po. Makinig mabuti ha. Lahat ng mga dinanas nyong kahirapan ngayon, ako mismo ang magpapalit sa inyo ng higit na kaalwanan sa buhay, maging maligaya kayo na wala na kayong poproblemahin na hindi kagaya nito pagdating ng saingan na problema kayo kung saan kayo kukuha ng pangsaing. Hindi na magtatagal yan. Dahil lahat naman may katapusan, di ba? Maniwala kayo sa akin. Itaga nyo na yan sa bunbunan ni Senador Bato de la Rosa kung hindi magkatotoo itong sinasabi ko. Ibabalik ko ang kaalwanan sa buhay. At yung nagpasasa sa pira ng bayan, palalamunin ko ng adobe yung mga yan. Idudok-dok ko sa lalamunan itong mga magnanakaw na ito. Hollow blocks at mga adobe ang isasalaksak ko sa bungangan itong mga ito. Anyway, hanggang dito na lang bang pumuna dahil sabi ko nga po linggo ngayon at humingi po kayo ng dapat ninyong hingin sa ating Panginoon. Taos sa puso. At ang pananampalataya at pagsampalataya, ibigay nyo na 100%. Maniwala kayo sa akin. 1 hanggang 2 lapit nyo sa ating Panginoon na taos sa inyong puso, ibibigay sa iyo, sa inyo, ang inyong hihilingin, anuman yan. Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Mahal na mahal ko po kayong lahat.